Itinanggi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na nag-loyalty check ang Pangulo sa mga sundalo sa anibersaryo at command conference ng AFP. Tiwala naman daw ang sandatahang lakas sa magiging desisyon ng Pangulo sa kanilang budget. Nasa frontline ng balitang niya, si Ria Fernandez. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Nagkaroon ng parada ang mga miyembro ng Philippine Army, Air Force at Navy sa Camp Aguinaldo. Binisita rin ni PBBM ang bagong AFP Museum at sinilip ang mga bagong gamit ng mga sundalo. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga sundalo para sa seguridad ng bayan. Nagbigay-pugay rin siya sa Medal of Valor awardee ngayong 2024 na si First Lieutenant Del June Evangelista. Nasawi siya sa pakikipagbakbakan sa Abu Sayyaf sa Basilan noong 2009. Pinapaalala ninyo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Bayan muna bago ang sarili. Tiniyak naman niya ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa AFP. The Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities. Ibinida naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga nagawa nila kabilang ang pagprotekta sa West Philippine Sea. Sinisiguro niyang mananatili silang tapat sa tungkulin sa bayan. We will accelerate the AFP modernization program, ensuring that our armed forces remain capable of safeguarding our nation amidst evolving geopolitical and environmental challenges. Bago ito, tinipon ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng AFP sa isang command conference. Pero ayon kay Browner, wala namang loyalty check. Ipinag-utos daw ni PBBM na bantayang maigi ang mga hamon sa cybersecurity. Hindi rin daw napag-usapan ng budget cut sa AFP o politika. Hindi nagkaroon ng loyalty check because the AFP is a professional organization. We try to keep ourselves out of that because we trust in the system. We trust the President with his powers. Pero sa powers. Pinaalalahanan din ni Browner ang mga sundalo na huwag makigulo sa politika. Yan ay sa gitna ng panawagan ng mga retiradong sundalo kay House Speaker Martin Romualdez na magbitiw sa pwesto dahil sa mga issue sa 2025 budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.